miracle. Let there be provision sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you. Thank you, worship team. Maaari na po tayong maupo. Thank you, worship team. And palakpakan naman natin, no, yung worship team natin. Yan. Thank you. And bigyan pa natin ng isang best clap offering yung Panginoon natin. Amen. Amen. So, thank you, Lord, for the opportunity na makapag-share ng word today. No? Thank you rin, Pastor Dom, for sharing once again yung pulpit po sa amin. It is always a privilege na mag-share po ng God's word. So, itutuloy po natin ngayong hapon yung series po tungkol sa be deeply rooted in the Word of God. No? So, itutuloy po natin yon. Sinimulan po yon ni Pastor Doms. Nung una, ang title niya is Reading the Bible with the Right Lens. So, kung sinabi niya doon, no, yung cross is the dividing line between the Old and the New Testament. No? Kung if we recognize the cross, no, yung our doctrines will be clearer, our beliefs and mindsets will be precise, and our attitude and practices will be appropriate. Amen? So, second week, sinare naman ni Pastor Alex is about let the word dwell richly in you. So, yun, no, sinabi niya doon, no, when the word of Jesus na truly dwells richly sa atin, no, our lives, anong mangyayari sa atin? Our lives will grow stronger. Our faith becomes steadier. And our hearts become more aligned with Jesus. Amen? So last week, sinare po ni Pastor Doms is about growing spiritually through the Word. No? So spiritual growth is not accidental. It is intentional. No? Yung growth natin, nagsisimula lang yan kapag humintunat lamang tayo sa pagdinig lang ng salita. No? Nagsisimula yan pag sinimulan mo na yung salita na binabasa natin, isinasabuhay na natin. Amen? So ngayong hapon po na to, itutuloy po natin yung topic natin na with the title na Let the Word Shape Our Relationship. No? So, kaya nga, dito sa mundo, no, na ginagalawan natin ngayon, yung relationship natin, no, are often shaped by emotions, di ba? Sinishape siya ng opinion ng ibang tao. Sinishape siya ng ever-changing circumstances na nangyayari sa atin. Kaya, it's easy for us to lose sight kung ano talaga ang nagsosustain, kung ano talaga yung nagpapatibay ng connection natin sa isa't isa. So, namumuhay tayo sa panahon na kung saan we define love based on our feelings. Na we define loyalty based sa ating convenience, no? We define commitment based sa ating comfort. So, real talk, no? Kung ito po yung foundation natin, mahina, di ba? Fragile, no? They shift, they fade, and sometimes talagang magti-fail. No? So, what if yung relationships natin is not built on something temporary? What if yung relationship natin, no, is built on something eternal? No? What if instead of letting yung culture natin, yung mood natin, yung past experiences natin, yun yung magdidictate sa atin, no? Yun yung magdidefine sa atin kung paano tayo makipaghalubilo sa kapwa natin, no? What if we allowed God's word to take the lead, no? Kaya ngayong hapon, no, we are reminded that the Word of God we are reminded that the Word of God is not just meant to inform us, no? It is meant to transform us. Amen? No? It has the power to shape, no, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo maging committed pa rin kahit na anong circumstances na meron tayo, na circumstances na naroroon tayo, no? So, kaya nga kung hahayaan natin na yung salita ng Diyos, no, yun yung magsi-shape ng relationship natin, no? Anong mangyayari? We begin to
Hindi lang yun na magre-reflect sa atin ng ating own desires, no? But magsisimula na rin yun na magre-reflect na kung ano ang puso ng ating Panginoon. So, amen? So, ito po ang question sa atin sa hapong ito, no? Simple but powerful, no? Are we allowing God's word to shape our relationship? Or are we letting the world define them for us? So, let us open our hearts, no? At buksan din natin ang isipan as we discover His Word, na ma-discover natin yung Word niya na mag-guide us into deeper, stronger, and more meaningful relationship. So, ayan po, no? Point number 1, teaching one another the Word. So, main verse pa rin natin is Colossians 3:16. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God with a gratitude hearts. No? So sinabi dito, no, let the word of God dwell richly in you. No? Hindi lang sa isip natin, no, kundi sa puso din natin. No? At yung word of God na yon dapat nakikita sa araw-araw na pamumuhay natin. Di ba? So, when it truly dwells kasi sa atin, anong mangyayari, no? It naturally overflow sa kapwa natin. No? So, kaya nga, wag nating itago sa sarili natin yung katotohanan ng Panginoon. No? Teach, encourage, and gently correct one another with wisdom and love. So, anong mapapapansin natin dito sa verse natin, no? Itong verse na to hindi lang po ina-address sa mga pastor natin, no? Or sa mga teachers na mga nagtuturo, no? Ito po ay ina-address din para sa lahat, no? Every believer has a role in helping others grow. Amen? So, hindi po natin kailangan ng platform, hindi nyo po kailangan na tumayo dito sa pulpit para mag-share ng word, no? Ang kailangan lang po natin is a heart, no? Is a heart filled with God's word, no? With God's truth, no? A simple conversation, no? A shared verse, o kaya a word of encouragement can build someone's faith. So, wag nating pahirapan yung pagtuturo, no? Sharing a verse with a friend, no? So, di ba, minsan, magkukumpulan tayo dyan sa labas, no? Pag-uusap-usap tayo, sabi ni Garen, Luis, nakita mo ba yung layup ko kagabi? Di ba? Gano'n, no? So, why not na pag-usapan natin, alam mo ba yung devotion ko kanina, ganito, ang ganda, itong revelation sa akin. Di ba? So, minsan pag kumakain kami, si Pao or kung sino sa amin, sa pamilya, nagsishare nung isang talagang tumatak na word sa amin, no? Sa araw na yon. And yun talaga, no? May natututunan ka, di ba? So, meron niya sa akin, nagte-text araw-araw, no? Nagme-message sa Messenger. Ewan ko sa inyo, malamang, no? Kuya Raymond, araw-araw to, walang mintis, no? Nagsishare ng verse, no? Minsan, sa sobrang busy ko, Kuya Raymond, no? Nakikita ko yung nagpa-prompt yung text mo, Raymond Basil. Uy, verse. So, mat-check ko yun. Minsan, napapahinto ako, magre-reflect ako on that verse. Thank you, no? Kaya, minsan, kahit busy, nare-remind ako na magbasa, no, ng verse. Thank you for that, no. So singing truth in worship, offering wise and loving correction, dadaanan po natin mamaya yan. So reminding someone of God's promises, no. Sometimes lahat tayo dumadaan talaga sa season, no. Season ng paghihirap, 'di ba? Kung ano mang pinagdadaanan natin. So ipaalala lang natin yung pangako ng Panginoon, 'di ba? Isaiah 41:10, ano sabi doon? Do not fear, no, for I am with you. I will strengthen you and help you. 'Di ba? So kahit na ganun kabigat yung nararamdaman, 'di ba? Hindi tayo nag-iisa. God is already with us, 'di ba? Holding us up and giving us strength para sa araw-araw. Amen. So lahat po ito, no, nanggagaling sa isang puso na punong-puno na nag-uumapaw na pagmamahal sa salita ng Panginoon. So kaya mga kapatid, no, fill yourself with Christ's message and then be intentional about pouring it into others, no, with gratitude, with humility, and with grace. Amen? And sabi sa Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you.
Surely, I am with you always to the very end of age. So, ito, no, si Jesus, no, ang panawagan niya sa lahat ng believers, hindi lang basta alamin mo yung word ko, but to pass it on. Yun yung command niya, di ba? No? Teaching others is part of our mission. Mission po natin yun. Ganyan po kung paano nag-grow yung faith from one life to another. So anong napapansin natin, no? Hindi lang ang teaching is hindi lang nagtuturo ng information, no? But it is teaching about obedience, no? Helping others actually live out what Jesus commanded. So, yung teaching is not just explaining kung ano yung scripture, but it is helping people to follow Christ in real life. So, paano nga ba yun? No? So, paano natin, no? Showing them patience when others struggles. No, correcting with love when needed. So modeling obedience through your own life. Ibig sabihin, no, yung teaching natin should be both truthful and practical, no? Rooted in scripture and reflected in how we live. So, yung buhay po natin becomes part of the lesson. Kaya napaka-importante po nung testimony natin. Kaya iingatan po natin. So may kikwento po ako, matagal na, bago pa mag-pandemic. Late na ako pumasok sa office, siguro mga 1 hour late na ako. Tapos pagpasok ko, ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Tapos uminit agad ang ulo ko. Talagang ang init ng ulo ko. Sabi ko, hinahanap ko na yung tao, wala talaga. May dumating na isa. So, siyempre, matik siya, tatanggap ng lahat na yun, di ba? So, sabi ko sa kanya, ang kalat-kalat, ang dumi-dumi, ba't late ka pa? Itapon yung basura, kung gusto mo, sumama ka pa sa basura. Hindi, totoo po, no? Yun po yung sinabi ko, baka namura ko pa. Hindi ko alam, no? Pero, natandaan niya yon, no? Ako, hindi ko na matandaan, pero siya natandaan niya yon. Tumatak sa isip niya, tumatak sa puso niya. No? Dinibdib niya yon. Pero, that time po, wala pa akong Jesus sa puso ko. No? Pero may tao na ipinadala yung Panginoon na para magtanim, mag-introduce sa akin ng word ng Panginoon. No? At yun yung nagturo sa akin na yon. Siya po yung naging model namin ni Pau sa aming spiritual journey. Yan. Yung sabi na ng tao namin na yun, no? Wala nang pag-asa to. Ako nga, wala daw akong pag-asa. Wala na to pag-asang magbago. Sabi niya gano'n. Hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asang magbago yan. So, pero hanggang nakasama namin siya, nag-basketball. No? Totoo po, nakasama namin siya sa Peacemakers. So, nakita niya yung pagbabago ng isang tao na may puso, na may Jesus sa puso niya. No? Kapatid, walang imposible sa Panginoon, no? No? Walang makakapagpabago sa atin kundi si Jesus lang. So yung tao namin na yon, no? Isang araw nagtanong, "Boss, anong oras ang simba nyo?" Sabi niya ganun sa amin. So praise God, di ba? No, umaattend na po sila dito sa Compraise. No? Yung anak niya nag-children's church and nag-attend din sa parent cell group pag Saturday. So praise God, no? So yung relationship namin, hindi lang boss-employee. No? Hindi, dati, boss-employee relationship. Pero ngayon, no? Brothers in Christ and na kami. Diba? Amen. No? So, kaya nga, no? Minsan, hindi mo na kailangan magsalita. Diba? Nakikita na sa'yo. No? Kaya nga, ganun ka-importante yung testimony natin, no? Our testimony is enough. No? Kaya nga, if we only receive the word but never shared it, di natin isa na sa buhay yung word na natatanggap natin, we become spiritually stagnant. Pero pag tinuro natin yung word na yun, no, sabay-sabay tayong lalago sa Panginoon. Amen? So, yun nga, no? Sabi dito, wag natin iano yung promise ng Panginoon. Ano ang promise ng Panginoon? I am with you always. So, sabihin mo, Kuya TJ, hindi ako qualified na magturo. Oh, totoo, no? Kapatid. Hindi ako qualified, sasabihin mo. You may feel unqualified, pero God's presence is your qualification. He gives you wisdom, He will give you courage, and He will give you the right words at the right time. Amen? Di ba sabi nga, He doesn't call the equipped, He equips the called. Amen?
So, step out of passivity, no? Maging responsable tayo sa spiritual growth ng kapwa natin. Kung kaibigan man natin to, kung kapamilya man natin to, o kung kapatiran natin dito sa simbahan, no? So, mga kapatid, no? Share what you know. And syempre, live what you teach. And trust Jesus to work through you. And trust that Jesus is with you every step of the way. Amen? Kasi, making disciples po, no, hindi lang mission to ng church. Mission po natin to. It is your mission. Sabihin niyo po, no? It is my mission. It is my mission. Amen, no? At ano po ang sabi sa 2 Timothy 2:2, no? And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others, no? Etong verse po na to, no, na pinapakita dito yung teaching ng Panginoon is meant to be passed on from one person to another. From one generation to another generation, no? Truth, yung katotohanan hindi po dapat namamatay sa atin, no? Yung katotohanan dapat magpatuloy sa atin. Amen? Si Apostle Paul po, binigyan niya tayo ng pattern, no? Ano yung pattern na ito? Yan, no? Receive the word, live the word, and trust the word to others, and equip others to teach the word also. Amen? So ganyan po, no? This is how faith multiplies. Yung pagtuturo, hindi lang po about knowledge. It is about faithfulness also, no? Hindi mo kailangan na alam mo ang lahat, no? Kailangan mo lang din maging faithful with what God has already given you. 'Di ba? So invest in people who are willing to learn and grow and help them to do the same for others, 'di ba? So balikan po natin yung verse, no? Ano sabi doon? Entrust, no? Wow, big word, no? So it implies something, pag sinabi mong entrust, no, it implies something valuable, no? Parang binigyan ka ng treasure, no, na kailangan mong pangalagaan. So yung gospel po is not just an information. It is a sacred responsibility. Kaya kung ano man yung natatanggap natin sa Panginoon, no, wag nating pabayaan. Wag po nating itago, wag po nating sarilinin lamang, no? Kaya sabi nga ni Paul uli, no? Reliable people. So, teaching, yung pagtuturo po, no, teaching others requires discernment. So, sabi doon, look for reliable people. Ano ba yung reliable people na to? No? Etong reliable people po dapat is faithful. Kahit na sa maliit na bagay. Teachable and humble. And willing to obey. Hindi lang po basta makikinig lang. No? So, ito po yung tao na dapat natin investan, no? Para sila din ang mag-invest sa ibang tao. Amen? So, ito po yung vision ng verse na to, no? 4 generations of disciples. So, from galing kay Paul, papunta kay Timothy, and then papunta sa mga faithful people. And then yung faithful people papunta dun sa others, no? So, yun nga, no? Congratulations, nabanggit kanina. Saan si Brother Philip? Congratulations, Pastor Philip, no? Sa pag-graduate sa SOM, no? And nabanggit nga kanina, may award pa siya, di ba? Si Discipleship Award. No? Discipleship Award. Amen, no? So, balikan po natin yung illustration. Ilagay natin si Pastor Philip dun sa Timothy. Di ba? Si Timothy, no? Si Philip, sino yung Paul niya? Si Pastor Doms at si Kuya Pelino. Di ba? Si Kuya Pelino, si Pastor Doms, nag-invest ng time, nag-share kay Timothy. Ay kay Philip. No? Sino naman itong mga faithful people? Ayan po yung mga YI core natin and counselors, no? 'Di ba? Nandiyan si Kuya Iman, si Kuya Gio, si Mel, 'di ba? Nandiyan sila, no? And nakumpleto na natin sino po yung others, no? Ito po yung others, no? 'Di ba? Yung others na yan po, yan yung mga youth dito sa church. Nagse-cell group yan every Saturday. Ito po nangyari yung lock-in nila nung Friday night. And 51 total attendees.
And 14 po doon. 14 doon is first timers. 'Di ba? So, yan, every Saturday nire-reach out nila yung mga youth. Kasama na po doon yung mga peacemakers, no? Sa youth na yan, every Saturday. So, palakpakan po ulit natin yung gawain ng Panginoon sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan. So, di ba? That is how Christianity spreads, no? Not just through preaching, but through life-on-life teaching and mentoring. So, kaya mga kapatid, no? Be intentional. Don't wait for the perfect moment or until you feel fully ready. No? Start with what you know. Simulan mo na sa isa o dalawa, mag-invest ka sa kanila, teach them the word, model obedience, and walk with them through struggles. So, and then i-challenge mo sila to do the same. 'Di ba? Because the real spiritual growth is not measured by how much you know, but by how many you help to grow in Christ. Amen? So, number 2, no? Encouraging and correcting one another. So, sabi doon sa Hebrews 3:13, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that no one of you may be hardened by sin's deceitfulness. So, amen, no? So, itong verse na to, no, parang nag-aano ng urgency, no? Yung verse na to na nag-a-assume siya ng something serious, no? Yung sinasabi niya, sin deceives, di ba? And pag nadideceive tayo ng kasalanan, ano nangyayari? Tumitigas yung puso natin, di ba? Pero hindi naman biglaan nangyayari yan, no? Slowly. A person doesn't drift overnight. Nangyayari to through small compromises, no? Yung unchecked thoughts natin. And syempre, pag nag-isolate tayo dito sa kapatiran natin, sa grupo natin, no? So, kaya ano ang command ng Panginoon? Anong sabi niya? Daily, araw-araw, daily encouragement and correction. Yun yung command ng Panginoon. So, to encourage means, ibig sabihin nun, no? To strengthen, remind, and lift someone's faith, especially when they feel weak or discouraged. To correct or admonish, ibig sabihin, no? To loudly speak the truth when someone is going off track, no? Pero hindi mo sila dapat i-condemn. Dapat mo silang i-restore. So, pero encouragement, correction, and admonish, kailangan niya tong tatlong to. Consistency, ibig sabihin nun, daily. Hindi lang yung basta kung kailan lang convenient, no? Kailangan ng encouragement and correction, kailangan ng courage. Kasi kailangan natin magsabi ng totoo, no? Kahit na uncomfortable. So, kailangan din natin ng compassion. Kasi kailangan natin yon gawin with love. Hindi tayo mag-judge. Di ba? So, encouragement is not just saying nice words, no? It is speaking truth that strengthens faith. Sabi nga doon, it is reminding someone kung sino ang Panginoon, no? It is reminding someone kung ano ang promise ng Panginoon sa kanya. It is reminding someone kung sino siya sa Panginoon natin. Amen? So, ito rin, no? Kailangan din, hindi lang encouragement, kailangan din to ng loving correction, no? If makakakita ka ng brother o sister natin dito na medyo nalilihis na, huwag mo pababayaan, no? Step in with humility and care, no? Kasi pag pinabayaan natin, yung silence natin na yon, no? Ano magiging resulta? I-allow natin na tumigas yung puso niya. 'Di ba? Pero if truth is spoken in love, it can restore, it can bring restoration. Amen, no? So, take note, no? Yung correction, no? Yung correction and encourage po, mutual po ito, no? Hindi lang yung leaders ang mag-encourage sa members. Yung members din, pwedeng mag-encourage sa kanyang leader, no? Everyone gives, everyone receives. Amen? So, refuse isolation, no? Gawin po nating daily habit to check in, to encourage, and speak life into others, no? Maging alerto po tayo, hindi lang po sa sarili nating puso. Maging alerto din tayo sa puso
ng mga nakapalibot sa atin, no? So, at kung kinakailangan, no, don't hold back from gentle correction. Totoo, it may feel uncomfortable, but it could keep someone from spiritual hardening. So, kasi sa design ng Panginoon, no, we are not just individuals trying to stay faithful. We are guardians of one another's faith. Amen. Yun po yung design ng Panginoon sa atin, no, is to grow together, hindi to grow alone. Amen. So, Proverbs 27:17, sabi doon, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So yun, no? Ito ang sinasabi naman na sa verse na to na ang Panginoon ginagamit yung relationship natin as a tool para sa spiritual growth natin. So walang believer, no, na kayang magbago nang nakahiwalay lang siya, nang naka-isolate siya. 'Di ba? Tama ba? Kaya ba maghasa ng isang kutsilyo na siya lang mag-isa? Paano siya tatalas, 'di ba? So, ganun din tayo, no? We also need others to refine our character, no? Correct our direction and strengthen our faith. So, ibig sabihin nun, yung growth natin, no, hindi lang smooth sailing, no? Hindi lang madali, 'di ba? Kasi pag naghahasa ang iron to iron, may friction 'yan, 'di ba? So, ganun din sa buhay natin, no? Sometimes, encouragement lifts us up, and other times, correction confronts us. No? So, kailangan yun, no, pareho. Kaya nga, true encouragement, no, includes encouragement that strengthens. No? Yung reminding someone of the truth kung sila ay nanghihina. Correction that realigns, no? Gently pointing dun sa kasalanan nila, no? Sa blind spot nila, sa mga compromises nila. Accountability that protects, no? Helping each other to stay faithful over time. So, hindi po ito yung about criticizing others, no? It is about loving them enough to help them grow. So, pag tayo nag-avoid ng correction, no, maaring maganda yung feeling sa moment na yun, no? Pero ano ang nangyayaring kapalit, no? Yung naiiwan natin yung taong yun, no, na nagiging vulnerable sa kasalanan, di ba? So loving correction when done with humility, ito nagpo-protect, no, nagpo-protect sa tao, no? Kaya nga katulad kanina, no, sharpening then is mutual, no? Hindi tayo tinawag para tayo lang mag-sharpen, no? Tinawag din tayo para i-sharpen din natin yung iba, no? So kaya nga, ang purpose ng Panginoon sa atin, no, gagamitin din niya tayo para sa growth ng ibang tao. So, kaya mga kapatid, no, do not avoid relationship that challenges you. No? Seek people na who will speak truth into your life, no, even when it is uncomfortable. Kasi, no, yun talaga ang hirap nun, di ba? Makahanap ng taong ganun. So, it will be intentional, no, for being that person for others, no, someone who encourage with love and corrects with wisdom. So kasi ganun din po yung design ng Panginoon, no, sa maturity natin. Yung design niya sa ating maturity is not independence, no, but interdependence, no, life shaping lives until we reflect Christ more clearly. And sabi nga dun sa Ephesians 4:15, sabi doon, instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Amen. Ito naman, no, itong verse na to, it calls for the believer na into a mature way of relating to one another. Sabi doon, no, yung love and truth, hindi dapat magkahiwalay. Love and truth parating magkasama. Kasi ang real spiritual growth happens when kung ang dalawang ito ay present, no? So speaking the truth in love, no, means we become people who encourage with truth, no? Yung nag-strengthen tayo ng faith,
Yung hindi tayo nagbibigay lang ng shallow compliments, no? Correct with love that restores, no? Hindi tayo para mamahiya o para mag-condemn, no? Listen to them with humility bago tayo magsalita, no? Seeking understanding at hindi po yung pag-control. Yung truth without love, anong mangyayari? It can wound, no? And push people away. Love without truth can leave people stuck in deception and immaturity. But when the truth is spoken in love, it becomes life-giving correction that leads to growth. So, amen, no? So, ano po yung purpose natin, no? Dito sa sabi sa Ephesians 4:15, that we may grow in Christ. Yun po yung goal, no? The goal is maturity, hindi superiority, no? We are helping one another become more like Jesus, no? Hindi natin ito ido-dominate, no? Hindi natin siya para ipahiya, no? Kaya mga kapatid, no, ibibuild natin ang kapwa natin into Christ-likeness, no? Kaya do not avoid hard conversation kung kailangan is katotohanan, no? But do not speak harshly when love is required. Let your words be shaped by Christ, firm in truth, gentle in spirit, always aim at restoration. So because when believers speak truth in love, the whole body grows stronger, healthier, more united under Christ. Amen? So, tanong lang, no, sa mga youth, sino na mga na-session dito? Oh, ang dami nagtaas ng kamay. Oo, di ba? No? So, na-session tayo, no? Bakit tayo na-session? Di ba? Siguro may ginawa tayo, no? Pero alam mo, ano yung pakiramdam? No? Anong pakiramdam ng nasi-session? Masama yung loob, no? Masama yung loob, mahirap tanggapin kasi kala mo tama naman eh. Tama naman yung ginagawa ko, wala namang wali sa ginagawa ko eh. No? Pero hindi gano'n, no? Pasalamat kayo at may tao na nagmamalasakit sa inyo. No? Mas matakot tayo kung pinapabayaan lang tayo. Mas matakot ka pag walang pumapansin sa'yo. No? Pag sinesession ba tayo, minumura ba tayo? Binibigyan ba tayo ng masasakit na salita? Hindi naman, di ba? No? It is correction with love. Di ba? It is correction that aligns you to God. Di ba? So pasalamat ka kasi kapatid, ibig sabihin nun, you matter. Di ba? May nagmamahal sa'yo. Ano ang sabi ni Ate Rowena? Hate me now, thank me later. No? So, Kuya TJ, ikaw ba na session na? Di ba? Oh my, sabi niya, nagre-react yung mga anak ko. Nakikita kasi nila, araw-araw nasi-session ako, no? Kaya mga youth, I feel you, no? So, mahirap tanggapin, no? Kala ko rin kasi tama ako eh, no? Walang mali dun sa ginagawa ko, di ba? Uncomfortable talaga, no? Sa una. Pero pag na-realize mo, no? Tama nga. Kasi ibang tao ang makakakita ng mali natin. Di ba? Sabi nga kanina, di ba? Seek people who will speak the truth into your life even when it is uncomfortable. So, pag may nakita siya sa akin, no? Sasabihin niya yan sa akin, walang filter. No? Kaya, aray, di ba? So, malamang dito, meron na rin nasabihan yan, no? So, pero yun nga, sabi nga kanina, di ba? Daily, di ba? Kaya yon, daily encouragement and correction. Ayun, inaaraw-araw niya rin ako. So, pero kidding aside, no? Mas gusto ko po yun, no? Araw-araw akong kinokorek, no? Noted. So, it's okay kasi, no? If it is correction with love, no? If it's correction that realigns me to God, why not? Di ba? So, when truth is spoken in love, no? Kasi it becomes life-giving correction that leads to growth, no? Lalago ako doon. You're welcome. Thank you po. Thank you, Mami. No? So, ayun, no? So, a community rooted in word, no? Becomes a place where believers help each other grow spiritually.
'di ba? No? Encouragement strengthens those who are weary, while loving correction guide those who are drifting away from the truth, no? Kaya kung ang scripture yung nagsi-shape ng ating relationship, no? Natututo tayong magsalita, no? With humility, no? May compassion, may genuine concern tayo for one another's spiritual well-being. So speak truth in love, no? Encourage other towards faithfulness. Amen? So, pangatlo po ang point natin, no? Worshiping together through the Word. So, Colossians 3:16, no? Sabi doon sa Colossians 3:16, no? Yung Word of God and worship are deeply connected, no? When Christ's message dwells richly sa ating mga believers, no? It doesn't stay silent and it overflows, no? In it overflows in shared worship and mutual edification. So yung worship po natin, hindi lang po to personal. It is also communal teaching and encouragement. So as believers, no, tayo mga believers, pag habang kumakanta tayo ng mga psalms, ng mga hymns, mga spiritual songs, no, they are not only expressing praise. They are also reminding one another ng truth sa atin, no? So God's word being planted in our hearts through worship. So, in this kind of worship po, no, yung truth is sung, hindi lang, not just spoken. Doctrines become melody. Believers teach one another as they sing scriptures and spirit-filled songs. Hearts are shaped together, not in isolation. No? Kung mapapansin natin kanina yung mga kinakanta natin dito sa worship natin, hindi naman po basta-bastang lyrics yan eh. Nasa Bible po lahat yan. Yung iba dyan, scriptures. No? So, kakantayin ko sana pero napapaos na ako. So, pero doon na lang muna. No? So, this is why worship, no, matters so deeply. No? It is one of the way God builds unity through truth. No? So, kaya kung tayo as a church, no, kumakanta tayo sama-sama, no, it is not only praising upward, no? Hindi lang pa vertical. It is also horizontal, no? It is also reinforcing the message of Christ sa bawat puso na nakapalibot sa atin. Amen. So ano yung posture dito, no, na binanggit, no? With gratitude in your heart, sabi niya, no? With gratitude in your hearts to God, no? Worship shaped by the word, no, produces thankful hearts, no? Hindi prideful hearts, no? Kasi ito yung puso na nakasentro lahat kay Jesus Christ, no? Kasi yung puso na punong-puno ng word ng Panginoon, no, hindi siya magiging cold eh. Hindi siya magiging self-centered. Kasi it overflows with thanksgiving. 'Di ba? So, wag po tayo maging passive participant sa worship, no? Wag lang tayong patayo-tayo ng ganun, no? Yung mga words po na kinakanta natin, namnamin natin, no? Let it sink deeply sa puso natin, no? Use worship as a moment to be taught, no? To be corrected and renewed by truth. So, maging aware po tayo na kasi yung worship natin is also shaping others, no? Na nakapalibot sa atin. So, because when Christ's message dwell richly in us, our worship then, no, becomes a shared declaration of truth that builds faith, unity, and gratitude in the whole body. Amen? So, anong sabi po sa Psalms 95, 1-2? Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. So ito, no, this is corporate invitation, no? Corporate invitation to worship, no? Hindi lang to individual praise, no? But a shared response to God's goodness, no? So, ano po yung sinasabi doon, no? Paulit-ulit na let us, let us, let us. Ano ibig sabihin nun, no?
Ibig sabihin nun, yung worship, no, is something we do together as a people of God, no? Hindi lang to pang sarili, no, na mag-isa ka. So true worship is rooted in who God is as revealed in His Word. Di ba? Sabi doon, He is the rock of our salvation. Di ba? Steady, faithful, and worthy of trust, no? Dahil sa katotohanan yon, tayong mga anak ng Diyos will respond together with joy, thanksgiving, and praise sa ating Panginoon. Amen? So, So, ayan, no? Worship becomes a form of shared faith expression, no? Kasi we remind one another kung sino ang Panginoon natin. So we strengthen each other's trust in Him. And we declare together what we believe about His salvation. So if tayong mga believers ay naggagather, no, in worship, hindi lang tayo kumakanta sa Panginoon, no? We are also encouraging one another with the truth, no? Building unity through the shared confession and gratitude, no? Ayan. So, do not worship alone in spirit while remaining disconnected in heart from others, no? Tayo po come together with God's people with intentional joy, no? Let your worship be active. Yung worship po natin dapat vocal. Yung worship po dapat natin thankful, no? Encourage others as you sing and be strengthened by their faith as well. So kasi no, yung God's people, yung God's people worship together, anong nangyayari? Their voices, no, become a united declaration of joy in the rock of their salvation. Amen? So, ang sabi nga sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So, ano yung sinasabi sa verse na to? Sinasabi sa verse na to na yung gathering together as believers, hindi lang to tungkol sa attendance, no? Kundi tungkol ito sa spiritual responsibility natin sa isa't isa. Yung Christian life is designed to believe in community, no? Where faith is strengthened, where faith is stirred and sustained through mutual encouragement. Amen po ba? So, yung the word consider po, no? Dito sa consider, ibig sabihin niya, no? It shows intentionality, no? Ganito po tayo sa Compraise, no? No? We are not passive in this church, no? We actively think about how to help others grow. Totoo po ba? Agree po ba tayo doon? No? Nag-iisip tayo kung paano natin mapapalago ang isa't isa. No? Kaya yun ang gusto ko dito sa church na to, no? Worship and gathering become a place where believers are shaped by the word together, di ba? Hindi lang tayo tumatanggap basta ng word, no? But also help others to respond to it. So ano yung sinasabi dito? To spur one another on. Ibig sabihin, no? We encourage those who are weary, challenge those who are drifting, remind each other of God's promises, call one another back to love and obedience. Lahat po ito nanggagaling, no, nagpo-flow from God's word being central among His people. So, worshiping together is powerful. Bakit, no? The word is heard collectively, not alone. Faith is strengthened to shared truth. Encouragement becomes a continuous cycle within the body. Hearts are guarded from drifting through isolation, no? Ang ganda, no? So, ito po yung warning, no? 'Di ba sabi doon, warning sa atin, not giving up meeting together, no? Kasi yung spiritual decline, no, nangyayari yan madalas from withdrawal. Kasi pag ang believer nag-disconnect, ano nangyayari? 'Di ba? Wala nang nag-encourage. So encouragement fades, no? Wala nang truth. Wala ka ng truth na natatanggap. So yung heart mo becomes more vulnerable. So kaya nga, no, I am blessed po na napunta kami dito sa Compraise, no.
And napabilang po kami sa cell group. Yeah. Amen. So yun nga no, kasi dito po sa Comprise, dito po ako lumago. Dito po ako sa cell group na taniman ng salita ng Panginoon. Doon po ako nagkaroon ng relationship sa Panginoon. Doon po ako nagkaroon ng relationship sa mga fellow believers, no? So doon po ako nakatanggap ng encouragement, doon ako nakatanggap ng pagmamahal, doon ako nakapagtanggap ng correction, no? Naalala ko nung bago pa po kami dito sa Comprise, 2 linggo kami hindi nakapagsimba, 2 linggo lang or parang isa lang nga eh. Maya-maya may nagte-text na kay Pau, no? No, bakit hindi kayo nakapag-church? May problema ba? May sakit ba? O kung ano? Di ba? Ganun eh. Ganun yung kultura natin dito. Pag may nawalang isa, nagpa-follow up tayo. Di ba? So yun nga, no? Na araw-araw nagme-message kay Pau, di ba? Daily nga ni, di ba? Sabi dong kanina, daily. No? So, di mo kaano ka, di ba? Di namin kaano-ano. Di ba? So, pero yung concern, yung love, yung encouragement, di nila hinayaan na mapalayo kami, na hindi nila hinayaan na ma-disconnect kami sa body, no? Sa church, sa Panginoon, no? Kaya yung CG talaga, no? Importante to sa atin, no? Kasi sila yung spiritual family natin, a family aside from our family. Kaya thank you sa aming mga Paul, no? Si Doc Rolly, si Doc Ellen, no? Si Tita Susan, Tito Ed, no? Yun yung mga nagtiyaga sa amin, no? And sila po, no? Yung mga naging model din namin. Yung testimony nila ang tinitingnan namin mag-asawa, no? So kaya yun nga, no? Yung testimony natin, no? Ingatan natin. Kaya mga kapatid, no? I encourage you to be part of a cell group, no? Monday to Sunday meron po tayo diyan, no? Anong edad mo, 'di ba? Bata ka, youth, YA, parents, teenager, pili lang, no? Meron, no? I guarantee, malaking tulong to sa inyong spiritual journey. Amen? No? Kaya nga mga kapatid, no? Kamusta yung buhay pananampalataya natin, no? Kamusta yung mga relationship natin sa bawat isa? And kamusta yung relationship natin sa ating Panginoon? No? Yung relationship natin sa Panginoon ay dito sa lupa, sa mundo, nawawala. 'Di ba? Nag-e-end 'yan pag namatay na tayo, 'di ba? But yung eternal relationship natin sa Panginoon hindi nawawala, no? Kung ang Panginoon ay binigay niya yung bugtong niyang anak para iligtas tayo, no? Ganong klaseng relationship dapat ang tinitreasure natin, no? So John 3:16 sabi niya, 'di ba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish and have eternal life. 'Di ba? No? Kaya kapatid, kung nandito ka ngayon, wala ka pang relationship sa Kanya, no? Ito na yung pagkakataon mo para magkaroon ng relationship sa Kanya, no? Kung nais mong magkaroon ng relationship sa Kanya, sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Lord God, Heavenly Father, Lord, alam ko po na ako'y makasalanan. Lord, buksan niyo po yung puso ko. At ikaw, Lord, pumasok dito. Ikaw, Lord, ang manahan dito sa puso kong ito. Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Panginoon, simula po sa araw na ito, ikaw po, Lord, ang maghahari. Ikaw, Lord, ang magtitimon sa aking buhay. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So kung dinasal mo yon, no? Truthfully, ikaw na ay anak ng Panginoon. No? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. Amen. So our worship becomes deeper and more meaningful when it is grounded in the truth of God's word. No? Sabi nga sa Colossians 3:16, di ba? Na scripture and worship are closely connected. So, kaya tayo mga believers, as we gather to sing and pray and reflect on God's truth, yung faith natin lalong lumalakas. And yung mga puso natin nagiging united, nagiging isa in gratitude toward the Lord. So, kaya mga kapatid,
engage deeply in corporate worship, and allow songs and scriptures to strengthen your faith. Amen? So, let the word shape our relationship, no? So, na teaching one another the word. So, every believer has a role in helping others grow. So, encouraging and correcting one another. Yung encouragement and correction natin, kailangan po ng consistency, kailangan natin ng courage, kailangan natin ng compassion. Worshipping together through the word, yung word po ng Panginoon natin, and worship are deeply connected. So, kaya nga no, kung ang word ng Panginoon dwells richly sa ating mga believers, yung church natin nagiging place of spiritual growth, no? Nagiging place ng encouragement, nagiging place ng joyful worship. So teaching, admonishing, and praising God together and strengthen the body of Christ, no? So a church rooted in scriptures becomes a powerful witness to the transforming power of God's truth in community. So mga brother, mga sister, no? As we reflect on Colossians 3:16, no? Let us be reminded that the word of Christ is not meant to remain on the pages of the scripture, no? But to dwell richly within our hearts. Amen? So, and when it does, no? Kung nangyari na 'yon, no? It will shape kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo magmahal sa isa't isa. So may our relationship be marked by grace, wisdom, and truth as a testimony to the transforming work of Christ sa buhay natin. Amen? Let us pray. Lord God, Heavenly Father, salamat Panginoon na pinagbuklod-buklod po ninyo kami sa hapong ito, Panginoon. Lord, thank you for the truth of your word that guides us and sustains us, Panginoon. Thank you, Lord, for the truth of your word that instructs us and transforms us. Sa aming pag-iiwalay, dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong salita ang mag-ugat at lumago sa aming mga puso at sa aming buhay sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Lord, teach us to listen with humility. Teach us to speak with kindness. And teach us to love with sincerity. Panginoon, shape our thoughts, shape our action, and shape our relationship according to your truth. If mayroon pong misunderstanding, Panginoon, bring clarity, Panginoon. Kung meron pong hurt, Panginoon, bring healing, Panginoon. Kung meron pong distance, Panginoon, bring unity, Panginoon. May your word be the foundation of how we treat one another, with full of grace, with patience, and with compassion, Panginoon. Help us to reflect your love in every conversation na meron po kami, Panginoon, and every connection na mangyayari sa amin, Panginoon. Lord, samahan mo po kami, manatili po kayo sa aming tabi, Panginoon. Let everything we do be pleasing to you. In Jesus' mighty name, amen and amen.